mismo sa probinsya ng ating Sorsogon, ang Preto Diaz Dragon Park. Sa bayan ng Preto Diaz, sa lalawigan ng Sorsogon, matatagpuan ang isa sa mga natatanging yaman ng kalikasan, ang Preto Diaz Mangrove Eco Park. So ayun, lalagyan po tayo ng life test bago tayo sumakay sa pangkat na sasakyan natin tayo ng Ayan naman ang silang matay. Kanina, dumanggi ka nag-agi. Talagang kampangkata. Gusto ko manggararay po sa Indo magpamitbid ano. Ako po pala si Dundon, si Kuya Jerry yan, si Kuya Andrew. Kami po ang magiging paddler guide nindo pasiring sa mangrove. Opo. So welcome manggararay po sa bayang Preto Diaz. So ang gusto nindo maano po naman mga istorya kang mangrove. Hindi kaya na mangrove sa kan mga 89 digdi sa Preto Diaz, open siya tutulong. Halos yung mangrove sa Preto Diaz nakaluya. So year na 1990 napansin iyang kabihin yan ang LGU na halos naubos-ubos ang mangrove. So nagkandak sindak pag na mag-replanting, bawal na magputol. Hanggang sa ngunya, bawal na magwagikawin sa mangrove sa Preto Diaz. Kaya nakapalik sa dating mangrove. Kaya kung napapansin nito ang mangrove sa Preto Diaz, halos pare-parehas kadarag ko ang kahoy. Pag ang panahon, so mga mas dakula pa dyan, tigigiribo na uring. Opo. Yan, mas matibay yan, bigagato. Ini na Preto Diaz po, igwa po siya 1,034 hectares. Ang pinaka-original niya na species dati is 19. So sa katakol ka nagdigdi na nagre-research, may nadidiscover pa sila. Uminabot kan Preto Diaz igwa siya 24 species na mangrove. Yan, ang pagpighiling nito halos pare-parehas sarong klase. Iba-iba po yan. So, ano ko lang po, dahil ko man halos gapos matum so scientific name hanggang sa local name yung iba. Kung okay lang sa inyo. Opo. Ang bakawan po kaya, tatlo iyan na klase. Bakawan lalaki, bakawan bato, bakawan babae. Ini po na nahiling tayo po ang bakawan bato. Rhizopora stylosa, yan may sitaw na parang sitaw ang bunga. Yan ang propagioles. Yan ito naman na medyo dark ang pagka-green, siya naman po ang bakawan lalaki. Rhizopora apiculata. Ini naman nasa raditan dahon, tawag at sa Preto Diaz bungalong. Abyssinia marina naman ang scientific name kay ni. Iyan ang mga primerang tigigibong uring kang panahon. Ito ang bakawan lalaki, pero mas inikanakulan na pigagyan sa bakawan bato siya. Ang style. Ang babae kaya, may mga part dyan sa tahaw na tulang sinda mas dakong. Tigdidihira ang babae. Tapos sabi ko po pala na 1,034 hectares. Mas lamang dyan ang natural. Kasi ang nasa man-made kaya 267 hectares lang. Yun ang lamang na ang natural. Ito yung bunga ng bakawang bato. Rhizopora stylosa. Ito naman yung bakawang lalaki. Utol pa. Rhizopora apiculata. Same lang ang haba ng dalawa. Pagkaiba, ang sa lalaki ng bakawan, tingnan mo sa dulo. Mas mataba. Patulis yung bato. Ang kagandahan sa lalaki, para mas madali mo siyang makilala, di ba bunga siya, tanda nung ang lalaki may dalawang bilog. Ayan o. Yan, bakawan lalaki. Tsaka ang pula, diyan mo siya makikilala. Kasi pagdating sa dahon, pare-parehas yan . Pagdating naman sa babae,
Ito hindi pa ito gaanong matured eh. Ang pinaka-matured niya mga 1 meter. Tingnan mo kung Basta siya. Mahaba. ito ang bakawan Babae. Siya naman po ang Rhizopora pupronata. Ang bakawan babae. Talagang babae is mahalaba talaga. Mahaba talaga. Ang bunga. Sa lalaki. Ang bunga. Sa bunga. Ito ang sa lalaki. Same lang yan sa bato ang lalaki. Yan. Basta Halos pantay mga sila. 12 inches lang. Hindi pwede. So, pwede na yan. Itanim natin. Production area. Yung may mga number na yan. So yun guys, nandito tayo sa tinatawag na mangrove tunnel. So mamaya, tuturuan tayo ni Kuya kung paano tayo, kung paano yung paraan ng pagtatanim ng mangrove. So yan guys, dito sa Mangrove Eco Park, may dalawang klase ng pagtatanim. Una is yung nakapat, sabi ni Kuya, at yung pangalawa is yung bunga mismo. Na kung saan, sabi ni Kuya, is itutusok na ito sa kahoy hanggang dito at kusa na rin lalabas yung dahon. So yan. Guys, nandito kami sa lugar kung saan makita nyo is napakasikip na ng area. So, bababa kami. At ready ba kayo magpabasa, guys? Yes! So yun guys, makita nyo dito, nakita yung mga nakatanim. Ito yung mga unang tinanim ng mga unang nagtanim, syempre. So yun guys, papakita na tayo kanina tamang pagtatanim ng mangroves at bakawan. Pagkatusok is 31 meter. Tusok agad. Okay, ready. Taas mo na, taas mo na. Para, yan. Taas mo na. Ready. Ready? 2, 3. Sige, tusok. Yan. Tapos lakad. Unahan. Lakad, lakad. Challenging talaga yung pagdating sa bakawan kasi talagang aapa ka sa mga ugat ng bakawan. So yun guys, kasi po na kami pabalik sa aming bangka. So mahirap talaga yung pag-ahon dito kasi aapa ka sa mga ugat. Hello guys, how was your experience? How was? Ang lugar na ito ay nagsisilbing tahanan ng iba't ibang uri ng hayop at halaman. Ang mga ugat ng bakawan ay nagsisilbing nursery ng iba't ibang uri ng isda, alimango at hipon. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng Mangrove Eco Park sa mga pamilya na umaasa lamang sa pangisda. Ang mga bakawan din ay pananggalang laban sa mga malalakas na alon at bagyo. Tila natural na pananggalang sa lalawigan at sa komunidad. Hindi lang yan, ang mga bakawan din ay tumutulong sa paglilinis ng hangin sa pamamagitan ng pagsisip ng carbon dioxide.
Tama ka dyan, Lea. Ngunit noong 1980, ang mga mangrove ay ginagawang uling. Ito ang dahilan kung bakit nakalbo ang kagubatan. Ngunit dahil sa mga malasakit ng residente dito sa Puerto Diaz, muling nagkabuhay ang kagubatan ng mangrove. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Puerto Diaz Mangrove Eco Park!